Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Binondo, Chinatown. Ang pinaka fastest growing na lugar ngayon dito sa Manila. Alamin natin ang mga latest na development dito sa Chinatown at sa nearby areas. Andito tayo sa harap ng Lucky Chinatown Mall. Ito ay isang mixed-use project ng Mega World. May kasama din itong hotel at dalawang high-rise residential building. Ano na nga ba ang latest dito sa Lucky Chinatown Mall mula nang binuksan ito noong year 2012? Dito muna tayo dadaan sa Chinatown Walk. Kung mahilig kayo na mag food trip lalo na ng mga authentic na Chinese food, dito sa Chinatown Walk napakaraming pagpipilian. May mga local at international na street food. Ang sarap mag food trip dito sa Chinatown Walk. Kahit sa loob ng mall, madami ding mga restaurant. Ang Lucky Chinatown Mall ay may 4 na levels. May supermarket dito, appliance center, may cinema din at museum. Andito na tayo sa may atrium kung saan meron ditong floating na dragon design. Hindi na natin iikutin pa ang buong Lucky Chinatown Mall at marami pa tayong pupuntahan. Ito naman yung ikalawang building ng Lucky Chinatown dito sa likod. At nandito rin yung dalawang high-rise residential building. Ang laki na ng pagbabago dito sa Binondo, Chinatown. Napakarami mga bagong residential building at mga office building ang tinatayo ngayon dito sa Binondo. Yung mga lumang gusali ay unti-unti nang napapalitan ng mga bago. Ilan sa mga yan ang One Financial Center, Legacy Grand Suites at marami pang iba. Papunta na tayo dito sa may Tutuban Divisoria area. Napakarami mga shopping center dito. Katulad ng 999 Mall, 168 Mall, 1188 Mall at marami pang iba. Dito kayo makakabili ng iba't ibang mga gamit sa mas murang halaga kumpara sa mga mall.
Unti-unti na rin na nagkakaroon ng progress dito sa may Divisoria. Malaki na rin ang pagbabago dito. Maluwag na rin ang mga kalsada dito dahil wala na yung mga vendors at nandyan na sila sa loob at hindi na pwede magtinda dito sa bangketa. May mga bakanting area pa dito na tatayuan pa ng mga bagong gusali. Ito yung bagong food market na nasa tapat lang ng Tutuban Center. Talagang hindi ka magugutom kapag pumunta kayo dito. Ang daming food items na pagpipilian. May isa pa palang shopping mall dito, ang Dragon 8. Hindi pa ako nakapasok dyan pero medyo maliit lang siya. Tingnan natin kung anong meron dyan sa loob. So ayun guys, nandito tayo sa food court. Same lang din sa 168 at 999 mall. Marami mga stalls na nagtitinda ng mga damit. At eto naman ang food court nila. Isa pang mega project na itatayo dito, ang One Binondo ng Philinvest. Dito yan sa dulo ng Juan Luna Street, malapit na sa kanto ng Moriones. Isang mixed-use development sana ang itatayo dito. Pero pagkalipas ng ilang taon, hindi pa rin nasisimulan ang One Binondo project na napakaganda pa naman sana. Ito lang yung naitayo dito sa tapat yung maliit na commercial center. Siguro dahil sa pandemic kaya na-delay ang proyektong ito. Nasa 2.6 hectare ang lawak ng property. Magtatayo dito ng shopping center, mga residential building, isang office tower at isang hotel. Sana matuloy na ang One Binondo project ng Philinvest. Actually, nasa Tondo, Manila na yung property. Marketing strategy siguro, kaya tinawag pa rin siya na One Binondo kahit malayo na siya sa Chinatown. Andito na tayo sa may Moriones. Meron na palang bagong linear park dito. Ang dating Center Island na punong-puno ng mga vendors noon, ngayon ay naging Moriones Linear Park na. Kayang-kaya naman talaga ayusin ang mga lugar na makalat at madumi. Basta meron lang talagang political will ang mga namumuno, pwedeng gawin na i-transform ang mga lugar na akala natin na hindi na pwede pang ayusin.
Napakahaba din itong linear park, hanggang doon pa yan sa kabila. Isa pa sa concern sa mga project na ganito, ang maintenance. So ayan guys, diretso pa yan hanggang doon sa kabilang side. Wala masyadong kalat dito dahil may mga guard na nagbabantay. May fountain, may sitting areas at may pailaw pa sa gabi. Ito pa yung mas malaki na fountain dito sa dulo. Malaki na rin palang pagbabago dito sa Tondo sa Maynila. Malinis na dito ngayon at yung gitna ng kalsada ay may mga pocket garden na. Madami na palang mini park dito. Yun nga lang yung iba, marami mga basura na nakakalat. Kahit sa mga barangay, pwede naman magtayo ng mga maliliit na linear park para maging pasyalan ng mga residente katulad nito. Kailangan talaga ng mga open space ang mga barangay, lalo na kapag dikit-dikit yung mga bahay. Patuloy pala ang magiging transformation ng Tondo, Manila at may bago pa ditong barangay hall at sports complex. Dito naman sa harap ng Tondo Church, mayroon din ginagawa na rehabilitation. Sana magtuloy-tuloy ang transformation sa mga lugar dito sa Maynila. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.